This is the first time na dahil sa project bumabaha. Ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, itong si Atty. Topacio ay duda po sa gagawing investigation ng House of Representatives at ng Palasyo. Kaya kung gusto nila magkaroon ng matinong investigation, dapat ipaubaya ito kay Mayor Magalong. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang pinutin ang like, mga kababayan natin. At of course, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating munting channel, baka naman subscribe po, mga kababayan. Okay, simulan na po natin ay inuwi. Bukas po, remind ko lang kayo, sabay-sabay tayong manood sa isang mangyayaring investigation sa Senado dito po sa Maanumalya na flood control. At ngayong araw ay sinimulan na po yung pagdebate ng budget para sa taong 2026. And nandiyan na naman yung Maanumalyang flood control. May malaking budget na naman na mahigit 274 billion. Okay, puntahan muna natin itong munting banat po nitong si Senator Alan Peter Cayetano. tagal ko sa Congress, sa more than 2 dozen zonas, parating pinagyayabang sa midterm yung bumabaha ng projects. This is the first time na dahil sa project tagal ko sa Congress. Bumabaha ng project. Ngayon dahil sa project bumabaha. Grabe. Yan po yung banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, puntahan naman natin mga kababayan po natin. Itong si Atty. Topacio. Ito po talagang matapang at walang takot ito bumanat. Lalo na sa mga buayang magnanakaw dyan sa House of Representatives. At syempre mga kababayan natin, Atty. Topacio, yan po yung nag-file ng kaso doon kay Larry Gadon. Dahil po sa kanyang indirect contempt, yung pag-akusa niya na tuta daw po ng mga Duterte itong Korte Suprema. Okay, pakinggan natin kung ano po yung kanyang suwestiyon patungkol po sa investigasyon ng Maanumalyang flood control. Alam mo yung flood control na yan, ang daming yumaman. Putangin, ang dami rin naglalaglagan. Okay, play natin mga kabayan. Ang problema mo, sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics. For optics. Sapol. So we welcome any investigation on any government anomaly because good governance and anti-corruption is number 1 in our platform of government ng PDP. Yan naman talaga dapat, no? Kung gusto talaga ng isang matinong gobyerno, dapat transparency, accountability talaga. And of course, kailangan din po natin yung peace and security. Kaya kasi kahit may accountability and transparency ang gobyerno, pero wala namang sa katinuan, wala namang peace and order, ay useless pa rin. So dapat kumpleto lagi. Accountability, transparency, peace and security, lagi magkakasama yon, diba? Okay, tuloy natin. However, such investigation must be an honest to goodness investigation. Dapat sincere. Ang problema mo, sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. Pakitang tao, no? At yan po yung inamin ni Claire Castro, no? Na kailangan ni Bongbong Marcos na magpakitang tao para siya po ay mapapansin ng taong bayan. Kasi yun na lang po yung achievement na magagawa niya no? Yung pakitang tao na lang. Kasi totoong trabaho, proyekto, walang ginagawa. Kaya yung investigation na ito, tama yung sinasabi ni Atty. Topacio. For of text na lang ito. Pakitang tao. Bakit ko po nasabi ito? Unang-una, okay, imbestigahan natin ang mga contractors. Ngunit, it takes 2 to tango. And in the case of the so-called floodgate, it takes more than 2 to tango. More than the contractors, unang-una tignan po natin yung DPWH. Hindi po ba ang DPWH ang gumagawa ng disenyo? Hindi ba yung back nila, yung Bids and Awards Committee, ang nag-approve ng mga bids? Hindi po ba DPWH ang nag-determine kung completed yung project according to specifications? Why look at only the contractors? And alam mo, no, yung DPWH talaga yung involved dito at mga kongresista. Kasi hindi naman po makagalaw yung kontraktor, no?
na walang approval ng DPWH at mga kongresista. Diba? So, sila rin yung gumagawa ng design. For example, gagawa kasi ng design yung contractor. Pagdating yan sa DPWH, babaguhin pa rin nila yan. Lalo na kapag logi po sila. Nakikita natin walang bakal, manipis ang semento o sisihin mo yung contractor. Kasi yung contractor, gagawa yan sila kung magkano ang budget. Name your price nga. Diba? Kung magkano yung budget, yan po yung gagawin nila. Kung 30% na lang talaga sa kabuang 100% na budget ang natira, ano pa? Ano ba ang pera yung gagamitin ng contractor sa pagpapagawa? Kailangan din nila kumita dyan. So, nakita nyo yung resulta doon sa Mindoro Oriental, ang pinakita ng isang gobernador. Ang haba-haba ng nilakad niya, tapos nakita siya ng bakal, isa pa, no? Napakaliit pa. And sabi nga ni Mayor Magalong, no, mayroon pa palang transfer ng mga titles para lang makapasok sila sa procurement. No, nakakaaliado nila itong mga kontraktor kahit maliit lang yung kanilang dinideposito. Why look only at specific contractors? Hindi ba 15 yung binigay na listahan ni Pangulong Marcos? And there are reports, I'm not saying these reports are true, that some of those contractors have links to members of Congress, not only members of Congress, but the leadership of the House of Representatives. Bakit hindi tinitingnan yung anggulong yun? Bakit hindi inimbestigahan yung district engineers ng DPWH? Alam naman po natin, wag na tayo maglokohan, ang pumipili ng district engineer yung mga district representatives. Logi tayo dyan, no? Yung pumipili ng mga district engineer, mga representative din. O, mapagawa nilang gusto nilang kasi hindi katuhan. Diba? So, dito lang sa Bulacan, sa amin lang, 668 na flood control. Ating gobernador nagulat na ganyan pala karami. Kaya nagugas kamay yung gobernador at vice-gobernador ngayon at sinasabing hindi nila alam na ganong karaming proyekto kasi hindi naman daw puho pinapakita sa kanila, hindi naman nagpapaalam sa kanila. Kaya, diba kung gobernador ka, yung mga permit sa syudad mo, hindi pinapaalam sa'yo, diba, mag-isip-isip ka na. Bakit hindi pinapaalam sa'yo? Bakit hindi sinasabi sa'yo na magpapatayo sila ng isang flood control project? Diba? Ganun yan, baka ihingi pa So, ituloy natin ito mga kabayan. Diba? Bakit walang Yes. DPWH official? Bakit walang sinususpending DPWH official? Yan under ng Executive Department, under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitignan yung may mga sinasabing links sa mga No, hindi yan tinitingnan kasi malay natin sila rin yung magkasabwat dyan. Tingnan mo itong mga kongresista na ito. Tambalos, Losaldico, Suarez, Gonzales, and Dalipi. Yung isa, hindi ko kilala yung isa. Yung mga yan, mga kontraktor to yan And yan po yung mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Diba? So, anong mapapala natin yan? Parang si Atty. Topacio. Okay, abangan natin ang investigation bukas. Excited tayo kung sino yung haharap. Siguro hindi naman lahat mahaharap ni Senator Marcolita. Pero kahit paano, may haharap at may gigisahin. Yan ang gusto natin. Yung talagang makita yung tapang at talagang isa-isahin yung mga isyu na dapat malaman ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat and God bless mga kabayan.